spend time with our church family, family, di ba? Good morning po sa mga ka-ONP natin dyan na nakatutok sa atin sa Facebook Live. Magandang araw din po sa inyo, saan man kayo dito po sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Yung mga ka-ONP naman natin na nakatutok sa Icecast tsaka sa stream app natin, magandang araw din po sa inyo dyan. Naalala ko si Ate Jen kasi bumisita kahapon. Ate Jen, good morning! Saka ngayon, no, nasa school na siguro. Congratulations nga pala kay Ate Jen kasi may item na daw siya sa school. Yan. Congratulations, Ate Jen. Sa mga ka-ONP natin dyan na ayan, nasa labas na, nag-aantay na ng sasakyan. Mga commuters natin na bumabiyahe today. Good morning. Ingat sa biyahe. Ingat po sa inyong pagmamaneho sa mga nagda-drive today. Sir Don, good morning ha. Ingat sa drive, pag-drive, no? Yung mga naman natin, mga ka-ONP naman natin dyan na nasa bahay lang at working from home. Good morning po sa inyo. Huwag kalimutang mag-exercise muna bago umupo. At i-on ang computer or laptop man yan. Morning po ha sa mga nandyan sa bahay lang, no? Hi to si Nanay Diling. Nanay Diling, good morning. Nay, kumusta atong radyo diha? Okay na ba? Loud and clear na siguro, no? Siyempre, si Ate Jessa na nasa Jensen. Si Ate Doris din, no? Good morning po sa inyo. Nakapaminaw na gyud si Nanay Diling. Morning po sa ating mga nanays and tatays na naka-tune in. Today is the last day ng July. Bilis ng panahon, mga ka-ONP. Kung balikan ni mo imong July, unsa tong mga take-away nimo, mga highlight nimo sa imong July. Siguro ako kay siyempre pag July manggod, murag kaning duha sa ko ang mga akong anak manggod birthday nila pag July. So mo na special sa ko pag July. Onya kining mga kuan pod, no, mga diri sa mo sa DXFE kaning amo ang recharge, no, nga nakapahulay pod rest pod. So salamat mi sa Ginoo ni ana. Ano pa? Okay, siguro marami din, no, mga activities na nangyari sa July, pero kabantay ka ka-ONP, no, aside sa mga activities kana ganing mga moment nga wala kay ginahimo nang slow lang ba, no, diha ka diha mo mas kanang mas ma-appreciate ang time, no. So pwede gid kaayo mga ka-ONP nga dili lang paspas pirmi, no, slow pod. Siyempre naman mga time pod nga kinahanglan gid magpaspas kay di mo pwede nga ulaton na to ang uban, pero naapoy mga time pod nga hinay lang, slow lang, and meditating, pondering, no, sa mga salita ng Diyos sa atin. While listening din sa ating State of the Nation address, ano ba yung mga takeaway? By the way, mga ka-ONP, no, isa sa mga siguro pinag-uusapan ngayon, no, sa mga balita, etong system loss. Mamaya pag-usapan natin yan ha, pagkatapos natin with Task Force Davao kasi Friday po ngayon. Ano bang implication nito sa atin? Sa atuang mga simpleng mamamayan ng Pilipinas, no? Unsa may impact sa tuwa when you talk about VAT exemption, no, sa system loss sa electricity. Siyempre gusto kita makabalo mga ka-ONP kung unsay pwede nato maka-benefit sa tuwa. So later na dili sa tong programa, gusto na ko timbayaon si Ate Josie. Magandang umaga po Ate Josie, and thank you so much for watching sa programa natin. Good morning din po kay Kuya Arnold Duetes. Kuya Arnold, akong radyo okay kaayo, padulong na ko work. Uy, ganun ba? Enjoy Kuya Arnold ha. Alam ko gina-enjoy gini mo ng imuhang work kay nindot yung ang trabaho Kuya Arnold, no? God bless imong trabaho Kuya Arnold, and sa imuhang pamilya kuya, no? At sana po maging blessing din po kayo sa inyong trabahoan, di ba?
Sige po, kung ano man ang mga, baka may nag-birthday pa, greet natin sila, tag niyo po sila sa ating programa, or di kaya you can text us sa number natin, sa na yung cellphone natin dito. Okay, para mag-greet naman natin sila mga ka-ONP, no, ng happy birthday. Okay, so sa inyo lang po. Greet ko nga pala si Mama Leia Gubal. Mama Leia, good morning, how are you po? No, pray ko sa imuha. And regards to Papa Sidoy, no? Hopefully magkita ta pohon, Mama Leia, and to your family. Nana, Ate Nene Albania, Kuya Ben, magandang umaga. Sila Lola Lils, Ate Lils, salamat sa bisita gahapon. Okay, and sila Nanay Telma, Tatay Pabling, or si Nanay Telma, tsaka si si Nanay Beth. Okay, nasa langit na si Tatay Pabling. Good morning po sa ating mga naman dyan, mga kumakain at nagkakape ngayon. Ako, Pastora Elsa, good morning ha. Okay, unsa naman po inyong gikabisihan diha karon. Enjoy po sa inyo. Yan. Sige po, kung may mga pabaon din po kayo, pwede nyo rin pong isend sa atin. Punta muna tayo sa ating mga pabaon ngayong umaga. Here's our pabaon ngayon from 2 Timothy 2 verse 1 and 2. Sabi dito mga ka-ONP, kaya ikaw, Timoteo, yan, this is Paul, no, speaking. Bilang anak ko sa pananampalataya, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na makakapagturo rin, no, sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. Ito pala yung sinasabi nating discipleship, pagturo. Okay, turuan mo. Si Pablo, hindi naman talaga niya biological anak na si Timothy, no? Pero sabi niya, kagaya ng mga natutunan mo sa akin, ituro mo sa iba. Okay, kumusta naman po tayo ngayon sa pagtuturo mga ka-ONP? Siguro isa rin yan sa kailangan nating tingnan, no? How are we sa pagtuturo sa mga anak natin? O di kaya sa mga tao na may influence tayo, di ba? Turuan natin sila ng mabuti. Turuan natin sila kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Turuan natin sila. Ipakilala natin si Kristo sa kanila, mga ka-ONP. Sa ating buhay ngayon, marami tayong mga concern, kinakaharap. Pero pwede tayong ma-contribute itong pagturo. Pa. Yan. Pabaon natin yan today. Ito po ang Oras ng Pilipinas dito po sa 1197 na DXFE. I-send niyo po yung mga greetings nyo, mga pabaon nyo. Meantime, ito muna ang Team Positive. Hi Atir Salina, tsaka si Kuya Ronald Yang, no? Okay, pakinggan muna natin yung mga pabaon nila. Here's Ate Yvonne. Good morning, Ate Yvonne. Magandang araw mga ka-DXFE. Ang unos sa buhay ay hindi dumarating para sirain ka, kundi para patatagin ka. Ito po si Ate Yvonne, Team Positive. Salamat Kuya or Ate Yvonne sa imuhang mensahe. Ito naman si Kuya Julius. Kuya Jules, good morning. Magandang umaga po, ka-ONP. Sa gitna ng dilim, laging may liwanag ng pag-asa. Ito po si Kuya Julius para sa Team Positive. Salamat Kuya Julius sa imuhang pabaon. Here's Kuya Elkin. Kuya Elks, may buntag. Mayong adlaw mga ka-DXFE. Ang garbo mo sangput sa kalaglagan ug ang pagka mapahitason ngadto sa pagkapukan. Kini si Kuya Elkin para sa Team Positive. Salamat Kuya Elkin sa imuhang pabaon mga ka-ONP. Kung may pabaon ka, send lang ha. But anyway, eto muna, may pabaon tayo mga ka-ONP. This is coming from Ava Canicel at si Kate Rose Ortia. Bagong likha. Kailangan nating ma-remember ngayon na ang pagbabago ay nandyan lang kay Kristo. Yan, ito ang Oras ng Pilipinas dito po sa 1197 DXFE, ang tanging Good News Radio.
nakita at namasdan ng karamihan. Tinatanong nila, bakit kakaiba? Ang buhay niyang pag-asa'y nakamtan. Isang bagong likha ang umilaw at tumanglaw sa kadiliman. Umaawit siya, papuri kay Jesus. Si Kristo ang pinaglilingkuran. Ang buhay ng tao'y nagbabago. Ang puso'y nililinis ni Kristo. Kahit na anong sama't nagkasala, ang Panginoon ay babaguhin ka kung mananalig sa Kanya. Isang bagong likha ang umilaw at tumanglaw sa kadiliman. Umaawit siya, papuri kay Jesus. Si Kristo ang pinaglilingkuran. Ang buhay ng tao'y nagbabago. Ang puso'y nililinis ni Kristo. Kahit na anong sama't nakasala, ang Panginoon ay babaguhin ka kung mananalig sa Kanya. Ang buhay ng tao'y nagbabago. Ang puso'y nililinis ni Kristo. Kahit na anong sama't nakasala, ang Panginoon ay babaguhin ka kung mananalig, kung mananalig, kung mananalig sa Kanya. Malaki ang papel ng mga sibilyan sa pagsugpo ng terorismo. Isa na dito ay ang pagsasabuhay ng tinatawag na culture of security. Ano nga ba ang culture of security? May nakita? Dapat Magsalita. Sa culture of security, tandaan natin ang 4 na bagay: volunteer, report, remind, at participate. Makipag-ugnayan sa Task Force Davao, idaya lang 0917-131-4333, 0999-227-1111 at 082-224-0911. An egg a day is okay. Hindi lang ito masustansya, abot kaya pa. Mayaman ang itlog sa sustansya. Kolesterol nito ay hindi masama sa kalusugan. Pero kung may problema sa kalusugan, hinay-hinay lang sa 2 hanggang 3 pirasong itlog sa isang linggo. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon. Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan. Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan. Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din. Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan. Maging tapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa. Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos. Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa. Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin. Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon. Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin. Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan. Inilagda sa lungsod ng Maynila noong 19 ng Agosto sa taon ng ating Panginoon, 1939 sa Commonwealth ng Pilipinas, ang ika-4. Isyong seguridad ay tatalakay. Tanong at opinyon mo ay bibigyang pansin kasama ang ating mga kapartner mula sa Task Force Davao dito sa Oras na Pilipinas ng 1197 DXFE. Atong oras alas 8:05 sa buntag kauban na nato diri sa studio ang atoang mga guests gikan sa Task Force Davao. Of course we have Ma'am Leah, Captain Ma'am Leah. Siya po ang CMO ng Task Force Davao, and of course Sir Teddy na po diri sa atong studio karon. Ma'am, good morning sa inyong duha. Kumusta mo, ma'am? Good morning, Sir Ton. So as we can see, Sir Ton, tawag dyan, umuulan talaga. So, yung mga tropa natin dito, talagang sakripisyo sa pagbabantay. Kahit umuulan, nagtatrabaho pa rin yung mga tropa natin para sa taga Davao. Tinuod na, ma'am, no, kay Baloko, mag-ulpod ba yata kung kusog kayo ang ulan. Masig wala gani ulan diri, baha magihapon kaysa tungod sa bukid, no? Yes, oo. So, kumusta man na ba mo yung mga ginahimo, especially pag-assist aning ato ang mga Davaoenyo kung moabot man, no, nga magbaha?
Na-ascertain. Actually, nag-ano kami, na HADR operations kami during sa yung last na bagyo is dito sa Talomo at Bangkal. So, almost mga 300 katao yung natulungan na mag-evacuate. So, gamit-gamit namin yung mga equipment namin. And then, especially, nakakatulong talaga yung namin, yung 6x namin, yung military trucks. Kasi, malaki yung trucks namin, Sir Ton. Tama. Yung lalim ng talaga, especially dun sa Bangkal at Talomo, ang lalim ng ng baha. So marami tayong na-evacuate na mga tao doon that time. So but pasabot ma'am nga pag naay mga ingon ani dili but pasabot nga walay parte ang Task Force Davao, no? Naagyod kay Sir Ton. Very alert me, especially mga gabi kasi alam na mo na wala nagyuy magkuan na minsan ang mga tao parang wala na yung mga vehicle na pwede matabang sa ila ha. And then ang among is ready good ang Task Force Davao sa mga HADR operations na pwede kami makatabang. Okay. Naka-alert among mga disaster response, Sir Ton. Always yan. May mga one squad kami na na disaster response na ready talaga to before pa lang ang na may bagyo, naka-ready na among HADR. Which is good kay dili lang kabalo manggita nga ang main mandate sa Task Force Davao isa nga to ang security, but apil po day ni isa sa mga tagaan gid ninyo og atensyon. Okay, so far ma'am isa na no, pero aside ni ana sabay kumusta ba ang ato ang Task Force Davao unsay mga update ka sa inyong opisina? Garon, Sir Ton, busy gyapon sa mga kasi August 1 na, Sir Ton, start na talaga ng kadayawan, so busy mi og ng information education campaign regarding sa culture of security. So ang atong priority talaga karon yung mga vendors. And then karon aside sa vendors, Sir Ton, we coordinate also the cinemas, sa mga yung may mga large TV screens na pwede nato i-coordinate kasi doon kami ng mga culture of security audiovisual presentation para at least ma-remind yung mga tao dili lang sa radyo pati po sa mga makita ng mga billboards dili sa yun yung mga best efforts namin, Sir Ton, para talaga ma-remind yung mga tao. And then aside from the culture of security, nagka-conduct din kami ng West Philippine Sea na education information education campaign para ma-inform yung mga tao about sa advocacy sa Philippine Army, which is RC is our future. So this is our awareness to the Filipino na no sovereignty, and then maritime entitlement ng West Philippine Sea. Okay. Yan. Curious ko ma'am, no? Kabalo ko, pag naman sa Cinema Manggod, na ay mga before magsugod ang salida. Yes, Sir Ton. Nagpa-view ta og appeal ang culture of security, di ba? Culture of security, yes, Sir Ton. So marag ko ani siya, marag in partnership with of course the malls nato. Yes, Sir Ton. Ayan. And kung naapod siguro diha sa inyo mga event, pwede man actually, no? Kaya naman tay Facebook katong video nga pwede nila hiramon, ma'am. Yes, Sir Ton. And then Sir Ton, aside we have also loudspeaker operations, which is nag-voice over si Mamagi. So in partnership sa the XFE, yung ginawa naming loudspeaker operations para at least aside from visual na po audio. Para mapakinggan during sa mga events. I-play na po namo sa during events kasi ang mga tao busy, dili sila ma-remind. Yun yung namin. At least may magpaalala din na loudspeaker operations. Doon ang gamit yung loudspeaker operations. And I believe even sa itong mga schools na naman tayo infomercial nga gi-disseminate. Padayon ba gihapon ni siya, ma'am, nga ginapa-view na to sa mga students? Yes, sir. Padayon gihapon. Karon nga nanapod mi na conceptualize na po mi sa mga students na pupuntahan talaga namin sila bawat schools. So ngayon nag-aantay na lang ako sa availability ng natin ng
DepEd ng CHED to have a courtesy call para at least mapag-usapan yung mga ganito Oo. na engagement. Kasi it is very important na ma-aware din yung mga bata. Okay. Especially yung mga nangyayari ngayon na may mga bomb jokes, may mga nangyayari na kasi hindi na-inform yung bata. Oo. So that's why best effort yung ngayon yung Task Force Davao na makipag-communicate sa sa mga sa DepEd at CHED ngayon. Kuan kita ani ma'am no, collaboration kita ani Yes, kay sir, Ton. dili kita pwede mag-iya-iya ani no, kay isa dili raman pod good. atong goal ang pagtudlo sa mga kabataan no, Yes, sir, kung Ton. unsay tama, di ba? Ang lisod ba Sir Ton? Ang tudluan is bata. Lisod kayo itudluan ang bata unsa Kinahanglan lagi pasensya, ma'am, no? Kasi iba kasi yung delivery para sa ila ha. Yes. And then kami manggod Sir Ton, alam naman natin the Philippine Army is and doctrine is very pero kami ga-adjust gyapon mi kung kinsa amo mga audience. Ah, yes, Oo. tama. Oo. We are also trained nga unsaon pag-approach pag bata Oo. yung kaistorya. So ang pinaka talaga sa amo is struggle is real talaga Sir Yes. Ton, is yung mga Sumukanta bata si Sir talaga. Teddy ani pag mga bata. Mga bata. Sumasayaw po din siya actually. Okay. So ang ginahimo ninyo ma'am, you go sa school and then mag-present mo og culture of security and IEC ng ng West okay. Philippine Sea. Okay. Yes, Sir Ton. So lahi po tong infomercial nga ginyong ginabilin Yes, sa Sir ilaha. Ton. Oo. Aside doon. Okay, yes, okay. Sir Ton. Para ang range ng natin, ng information is talagang malawakan. So hindi lang tayo nagfo-focus na face to face but also on the the visual and audio. How about ng mga teachers ma'am? Napod ba mo yung marag kanang training sa ilaha? For example, na ay mga di ba nabalitaan na itong mga violence nga napangitabo sa school? Yes, Sir Ton. Ang mga teacher kasali din during that during okay, that okay. IEC. Oo, So oo. yun yung maganda doon kasi din yung mga teacher kasi sila dapat mauna din Oo, na malaman what is culture of security kasi sila yung mag-a-assist sa mga bata. Tinuod. Oo. Kasi pag hindi nila alam yung baka yung bata pa yung magturo sa kanila kung Yes, saan oo. anong gagawin. Yung nakakatuwa Sir Ton kasi nung last na mga bata Ato nga school ma'am. ay yung youth camp. Sa youth camp. Youth camp Okay. dito sa Marapangi, Toril. Very engaging yung mga bata kasi isang ko lang, madali na nilang ma-memorize Okay. yung for acts of culture of security. Mga ilang taon to ma'am ng mga naturuan nyo? May out of school youth and then mga bata 23. Oh, 23 years old. Doon. Okay. 23 hanggang 23, 18 to 23 yung So, pasabot kasabot na gini sila. Oh yes, Sir Okay. Ton. Yan. So, shout out kay Sir Christmas. Thank you, sir, sa partnership, no? And sa mga taga DYCO. And of course, CSWDO, no? Kung Yes, nilang yes, head office. Ayan. So, mga ka-ONP, ang among ginahiskut-iskutan karon kining ato ang ginaingon nga culture of security and how to disseminate so daghantag mga pamaagi. In fact, even kamo pwede pod mo nga mag-share. Like for example, kining atong programa karon pwede niyo i-share dito sa inyong mga higala aron ma-educate pod, na ma-remind pod ta sa ginaingon natong culture of security. Yes, sir. Importante man gud ni kay yes, kay balo man ta ani. Pero say makalimot ta ma'am no? Oo, Sir Ton, makalimot. Dali ta makalimot. Naman, tawag dyan, may ilan talaga na nung kasi nakailan na ako ng turo, Sir Ton. Pag yung mga matatanda na, minsan isa lang talaga nakakaalam. Yung, parang matanda na tayo, Sir Teddy, kay makalimot naman ta. Isa lang nakakaalam. Pero pag after sa lecture na naman nila, nare-refresh. Talagang kailangan natin to. Kailangan natin itong engagement sa 1197 na dapat may on-air talaga tayo para ma-aware yung mga tao. Tinuod ma'am no. Tinuod nga kinahanglan mabitaw na nga recall ang atong ginabuhat kasi pabalik-balik na we end with the culture of security, we discuss about mga issues karon sa city because ganun talaga no, dili man gyud siya isa lang nimo ka murag session mamemorize na dayon niya so kinahanglan gyud ang murag bata ba no retention pabalik-balik yan di ba.
So mo ni atong ginahimo no for hindi ko na maalala kailan nagsimula ang isyong seguridad diri sa atong programa. 2020 sir to. 2020. 2020 Wow. pero nag-start yung is 2003. 2003. Yes, of sir, course. Ton. Kasi ang culture yun yung of security. ng Task Force Davao. So ibig sabihin 5 years na 'to ang ginagawa natin, ha? Yes, sir. Wow. Okay. Ayan. So ma'am, kumusta ano bang mga activities ninyo aside sa na-mention natin na mga forums and yung assistance natin sa mga calamities? Ano bang mga activities ang ating mga gagawin, ma'am? For the activities sir Ton, si Teddy na yung Okay. discuss. Sige. Go ahead, Sir Teddy. Sir Ton, it's a cloudy Friday. Oo nga, oo. Grabe nga, cloudy Friday. Cloudy Friday. Sir Ton, ito ang significant past activities sa itong second veteran 2026 katong mga takbo para sa mga pensionado dito sa Freedom Park held no sa Rojas Avenue. O ang ato ang courtesy call mo na nagka-busy katong that time na ako nag-Soul of Light that time. Okay. Sir, no? Nag-courtesy call si Ma'am Hangaw sa ang TESDA Regional and District Office. Okay. No? Dito sa Rimas Street sa Agdao, Davao City katong Pizza by Tinoy Bay. O successful kay ang pagkakuha ni Ma'am Leia dito, sir. O ato ang courtesy call po sa Bicad kay o sa sa city no sa kay Honorable Julius Villaferte ang acting head sa City Hall Davao City. O niadto po sa si ma'am sa sa Sanggunian sa SP building nag courtesy call po siya kay Honorable Doroteo Bolo sa senior sa IPMR. Okay. Head sa sa IPMR. May buntag Sir Bolo o gato ang na katong na-mention ganina regarding atong sa kwantong third day youth camp 2026 sa Barangay Marapangi, Camp Corazon, Barangay Bangkas Heights, Toril District, Davao City. O successful tong mga 3 days to na event. O natapos siya gyud og dagan nakatunan nato mga kabatan-unan dito sa Toril. Yan. O napuntay mga upcoming certon na mga aktibidades po nato. Pero kani siya date tapos ang particular ang ato ang sa mga personal nato is mag-announce lang ta kung pero na siya date nga sa Kadayawan Bazaar at Triangle Rojas Avenue karong Pizza 9 sa karong Agosto. Okay. So napunta atong Kadayawan Flavors Festival diya lang yapon sa Coastal Road Sir Tono near in Rotonda Ecoland karong adlaw. Okay, Friday. So dito po sa Tibongko Food Park, Arabella Vacant Lot at Crossing at Davao City dito sa Tibongko. So sa next day. Okay. O gato ang third Festahanan sa Davao Fishport Complex 2026 sa Davao Fishport Park Port Toril. Ayan. Mga mga baligya dito na mga isda, mga baratong, mga labas sarton. O ato ang incoming na sa third quarter nga karong September mo gyud ang big event na to. Ayan. Kultura Ban. Okay. Sarton. Og mao lang tong updates karon sa ato ang pass og ato ang upcoming nga mga aktibidades diri karon sa Davao City. Og certain ipahabol po nako niyang diri sa Kadayawan Festival 2026 approved schedule sa aktibidades no. Karong Pizza Uno kani sa Pizza Uno ug hantod 31 ni pero nani siya mga schedule this week lang schedule certo no diri sa kaling the big Kadayawan and then sale so no mga ato mga kaygalaan sa ato sa Dakbayan no og daghan kay tag mga sale karon activities no sa atong narin sa atong sa ang venue ani all
participating establishment diri sa Dakbayan sa Davao. So daghan mga sale karon og napod ato ang kadayawan Floriculture and Agri-Trade Fair. So diya na mahitabo sa Tulip Drive. Diya sa Rotonda sa Coastal Road. So daga na mga bulak, Flory yun siya. Flory. Hilig ba kang flory, sir? Pwede. O ato ang kadayawan all over the city, best kadayawan na experience. So daghan gid mga kuan karon certain mga display o sa ato mga diri sa ato mga kuan sa Dakbayan, no, o ato ang mga kasilingin silingan diha o ato ang mga kaparintian o pwede ta magkuan bisking nagadagom o daghan kayo og mga aktibidades karon ang ato ang Davao ron diri sa Dakbayan. Okay. Yun, busy na gid, no, ang ato ang Dakbayan. And ang atong main concern gid diha is ang security. Yes. Kay since kung daghan ng tao, Ma'am Leia, daghang gigbantayonan, no. Kamo mo gid na ang inyong tahas gyud. So kumusta man ta, ma'am, in preparation? Ano ba ang mga siguro ginahimo nato nga steps, no, para secure gyud ang ato ang Dakbayan? So certain always talaga ni SOP ni sa sa pag may mga event talaga magdagdag persa talaga yung yung Task Force Davao. So paparating na yung mga dagdag na na persa namin na from the 10ID. So madagdagan yung mahigpitan talaga yung mga checkpoints, operations natin. And then ito yung mga yung dagdag namin before namin sila dinideploy certain. Talagang namin tinuturuan namin about the culture of security at yung mga approach na gagawin pag pag civilian yung kausap. Kasi challenge yan sa amin certain as a military. Kasi dapat talaga yung military certain is hindi dito sa city, pero yung dahil may mga tasking kami, may mga mission kami dito sa city, ginagawa namin ng paraan at ginagawa namin yung makakaya namin na ma-please yung mga tao para at least matulungan natin yung Davao City, yung security and peace and development dito. Tinuod na, ma'am, no? And mo na importante kayo timing po no nga Biyernes 31 pagkaugma 1 sugod na. So maining masugdan nato with the culture of security. Yes, sir, no? Ang ato ang August ba. So siguro ma'am review na nato ning atong culture of security para makahibalo or ma-remind og balik ang ato ang mga ka-ONP. So ma'am, what is culture of security? So ang culture of security mga taga Davaoenyo og uban pang nakikinig dito sa sa DXFE, yung culture of security is a City Ordinance 41 which is encouraging Davaoenyos to adopt the culture of security as part of their way of life. So gikinabuhi na nato ning culture of security. So in short, normal na ni sa ato parang magbangon tag kuan ba, mubangon bitaw tag gabi pagbuntag minom tag kape, murag yan ang culture of security. Pagbangon nato dapat magmatngon ta nga paghawa nato sa balay is ang 4 acts of culture of security. Kasi nabuhi naman nato ni ato na ning kuan gisapuso ang culture of security kasi the existence of culture of security yung si Sir Ton ganina 5 years, grabe. 5 years na nato ni gi-adapt best practices. It is a best practices na which is ginagaya ng ibang lugar. So sabi ko last week ginagaya sila ng Butuan City, ginagaya ng Zamboanga City which is malayo talaga dito para dumayo lang dito kung ano yung meron sa Davao City na sinasabi lang culture of security. So ganun sila, Sir Ton, kasi they are very din sa secure na ma-secure din yung area nila katulad sa Davao City na very peaceful. One of the safest city nga baga kasi may culture of security kasi ang culture of security hindi to nagagawa ng Philippine Army, hindi nagagawa ng security forces. Ginagawa to with collaboration with the community and the local government agencies. So hindi namin to kaya. So kaya ng ordinansa yung city which is City Ordinance 41. So nakapaloob dito yung 4 acts of culture of security which is the volunteer. So i-volunteer natin yung mga sarili sa mga inspection. Especially tomorrow starting na po ang Kadayawan. So bibo na kay diri sa Davao City.
dapat i-volunteer po nato mismo nato dili po na kuan ayaw po dili po nato hunaw-hunaw ang atong kaugalingon. Unaw-unaw na to uban tao, unaw na to pamilya na sa akong pag-volunteer mo gaya ang uban. Volunteer na to atong sarili sa checkpoints, kung mosulod ta sa mga checkpoint areas, mubaba ta sa bus. Kasi certain minsan kasi talagang di ni mawala sa Pilipino kanang matapol certain ba moingon na lang guan bitaw kanang nagsakit man ang TL sir nga na no, wala dili na mo na ginapilit certain nga na gina-consider gyapon na mo pero nana sa inyo kung nana sa inyo nana sa inyo hana kung mo kuan mo pero protocol gina sa bus no nga muna og gid ka but that's a protocol so ang among exemption gyud ana mga PWD mga pregnant mga matatanda yun yung mga exemption mga bata. So, yun yung sana maintindihan ng mga tao na yung trabaho namin hindi po para sa amin din. Para makapag-comply kami sa trabaho namin. Ito is for the security of everyone. So, very important ang volunteer. So, ito naman next is report. If you notice mga tao na suspicious or unattended baggage, importante itong unattended baggage ngayong Kadayawan. Pag may makita kayo na diyan na naiwan na gamit kahit ilang segundo or diyan, please communicate. Ma'am, na may uban ma'am nga suspicious na daan ng nawong ma'am. Saan man na muna pag-measure? Saan pag-measure sir Ton? Oo nga, suspicious man daw. Matanaw lang ni mo siya nga suspicious, nawong lang, pero wala siya. Ang moingon tag suspicious sir Ton, dili gyud siya sa ingon sa nawong. The way siya, he act, she act, kung pabalik-balik na siya sa area, may tinatawagan na siya sa sa cellphone niya. Yung mga indications sir to namagyo ba na tawag ba siguro na gihulatan bitaw sir to. Kung nagdugay na siya din na may dalang backpack din makita ninyo na pag niya sa backpack gibili niya sa gilid sa dalan din di wala na dayon niya gibalikan. So we conclude it as a suspicious person. Pero pag moingon tag suspicious person din dagway ra atong basihan sir to daghan kaayo may guan. Dili untay nga sir to So din mo sa task force kasi isa po na sa gitudlo na mo sa mga tao na mo sir Ton. Actually amo mga tao din say mo ingon dili mo mag na dahil ingani ang dagway suspicious na there's an indication pag may drugs kasi sir Ton ma-indicate yan sa iba facial kasi expression niya. Aside sa facial expression certain iba ang kulay ng mukha ng nakagamit. And then yung pale. The pale and yung parang walang tulog yung mata niya. Yung ganun expert na yung namin diyan, mga kakaa at yung mga tropa namin diyan sa pag ng pag-determine ng especially yung mga scorer namin ng mga tawag diyan ng mga tao namin. Subot pa sabot na agi day mga specific nga imuhang bantayan mga ka-UNP. Kabalo ko siguro sa atong mga ka-UNP nga maglaglaag karong August natay mga ma-encounter nga inana nga tao So di na gid ita mag-hesitate ma'am nga mo report. Report sir to dili man na wala may kasi your confidentiality inaalagaan namin confidentiality sa nag-report. So hindi po kayo masisira diyan baka mag-report ako baka maraming magagalit sa akin. Ang culture of security kaya nga city ordinance we are encouraging everyone to participate. Yon. In fact inyo man pud nang i-screen kung tama ba ni information, di ba? Yes sir. Oo. Yan. Okay, ang next ma'am is remind. Remind natin yung mga kamag-anak natin na na dadayo dito sa Davao City kasi taga Davao man tayo. Remind nato para dili sila malain kay wala man na dito sa uban. So selected lang na nag-adapt gyapon sa best practices diri sa Davao. So yung uban na mga dayo from Manila or from other provinces dapat turuan natin kung yung before sila papasok dito sa para maiwasan po natin yung away certain kasi minsan kasi certain hindi naiintindihan hindi aware yung tao nakikipag-away na sa task force Davao then minsan talaga certain yung mga tropa natin pagod din talaga hindi tao din yan na pero hindi namin kino-consider na tao ka napapagod ka sundalo ka kailangan ka is dapat ka ikaw yung nakakaintindi yun certain so mo gina importante gid ang partnership nga even though wala pa lang siguro kabisita diri imuhang family imong paryente maingon na mo nga naabi ang ginatawag nga culture of security mao biya ni ang murag practice diri so whether ma-encounter man ni ang task force Davao or dili at least naa na sila first hand nga information gikan sa inyo nga mo bisita inyong mga
kaparintihan diri sa ato ang dakbayan. So i-remind nato sila ma'am, no? In fact, i-remind nato kita gani talaga. minsan kailangan po nato i-remind natong kaugalingon. Gani. Nga mubaba gihapon sa bus pag naa di sa checkpoint area. Okay, go ahead ma'am. So remind and participate yon. So after sa ma-remind siya, participate. We should participate kasi yun yung sinasabi ko always na atin to, mahalin natin to, and then isa puso natin yung culture of security kasi wala namang mawawala. Ang mahirap nito pag nagre-relax tayo, hindi tayo kampante tayo, hindi na tayo naging vigilant, tayo din kawawa, tayo din mapapasukan ng mga elemento na dapat hindi nakapasok dito sa Davao City. So magtulungan po tayo regarding sa culture of security kasi 4 lang po yan hinihingi namin, 4 acts of culture of security para maintindihan, which is the volunteer, report, and remind and participate. Yun. Okay, salamat ma'am, no? Naapod tay upat ka nga ato ang gina-remember, especially sa atong mga ka-OMP diha nga maglaag-laag karong umaabot ni kadayawan, no? Naatay upat kasi Sir Teddy nga dapat nilang hinumduman. Unsa man ning upat kasi Sir? Yes sir to, no? Og ang mo na atong 4Cs nato na protocols gikan na dili lang ni siya kalambigitan sa mga explosive device, kundi isa mga kainainala nga mga gamit. So nadiri ato ang confirm. Okay. So ang confirm no atog yung i-confirm gyud nato ang kainainala nga mga bagay o mga bags o nga mga butang nga nabilin or na dalikatan. O ato po nang i-kuan dito sa mga residente kung sila nakaila o walay nakaila. So ang ikaduha nato i-clear nato ang area. Okay. Kung natay matikdan sa usa ka bagay nga dili nga ka aya-aya o kuano o mahatagan nato og kuan ang lugar mo na ato ang i-clear nato. So ang kuan na i-communicate. So diha na ta manawag og mga expertise nato gikan sa ato mga kadaiyang ahensya sa pagdala ato mga K9 o ato ang mga bomb explosive ordnance nato. So control. So pag-control nato sa area para minimize or na may mga intention ang ato ang kuano. So may control nato ang area para dili madamay ang uban. Okay, so confirm, clear, communicate and control. Sige. So muna upat ka acts mga ka-ONP. Dili but pasabot pod nga i-sequence gid nato. Pwede gani samtang naga-confirm ka nya wala gyud tawag na ta, no? Yes, sir. Oo, or i-clear na nato daan nga ayo na mo diri agi kay naay nabilin diri nga bagahe wa jud nag-confirm kinsa ni siya. So while explaining, call na ta sa 911. I think man ay pinakapaspas nga number nato, but if you have the number of task force, pwede sa task force, no? Nga inyohang i-report. So speaking about number, ma'am, asa ba sila mo tawag? Asa ba sila mo contact sa inyo if ever na sila report or maybe naapod sila mga request, no? Para sa Task Force Davao. Yes, Sir Ton, no? Og ato ang Task Force Davao hotline number is ang ato ang landline, Sir Ton, is 224-0911. So ato ang smart mobile is 0999-227-111. So upat kawan. So ato ang Globe kuan po nato, no? 0917-131-4333. So ato napotay fan page, Sir Ton, sa Task Force Davao fan page. Pwede po mo magbisita o pwede po mo mag-comment o napon mo yung mga request amo ng tubagon. Okay. Ayan. Salamat kaayo sa inyong higayon na podkaron. Sabi ni Sir Don, mabuhay ang Task Force Davao Culture of Security. Yan. Salamat Sir Don, ha. God bless po diha sa inyo, ha. Oo, sa ato ang security forces diha sa Insular, no. Atong mga ka-ONP diha. And Ate Fe Quijano, good morning din po sa inyo. Ayan, salamat po sa inyo. Nabutang na to dito ang Facebook page sa Task Force Davao. I-follow na lang ninyo, no. I-click na lang to ninyo ang link
para ma-update mo, ma-inform mo sa mga katikaran sa Task Force Davao. Ma'am Lea, Sir Teddy, salamat sa inyong time na pod karon. Kabalo ko na pod mo busy adlaw. So God bless sa inyong busy adlaw karon og padayon mi nga mag-ampo kaninyo. Ayan. Okay, 8:35 magbabalik po ang Oras na Pilipinas dito po sa 1197 na DXFE. At nangangamba, aawit sa gitna ng mga alinlangan. Maraming mang magduda, ang iba'y nagtataka kung bakit di kinakabahan. Kahit pa magdilim ang ulap at sa isang iglap ay mawalang lahat. Inaasahan sa mundong magulo, sadyang imperpekto at walang sigurado. Nakakalito kahit na anong mangyari ay magpupuri kahit na mukha ng imposible. Kaya susaasang lagi siyang dahilan ng buhay, nagbigay ng kulay, pangako'y mananatili sa dulo ng bahaghari. Sabi ng Diyos, ito ang pananda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Walang bawian ang kanyang pangako, siyang maghahari sa bahaghari, magpupuri kay Jesus palagi. Pagkatapos ng ulan ay lilitaw ang bahaghari, magpupuri kay Jesus palagi. Kanyang kadakilaan ay maghahari sa bahaghari. Sa gitna ng kaguluhan, puso'y payapa lang, tuloy sa panalangin. Nakikinig siya sa atin at pag nag-aalala, sa langit tumingala, sigurado kang may babalikan. Kahit pa magdilim ang ulap at sa isang iglap ay mawalang lahat. Inaasahan sa mundong magulo, sa rin imperpekto, walang sigurado. Nakakalito kahit na anong mangyari ay magpupuri kahit na mukha ng imposible. Kaya susaasang lagi siyang dahilan ng buhay, nagbigay ng kulay, pangako'y mananatili sa dulo ng bahaghari. Sabi ng Diyos, ito ang pananda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Walang bawian ang kanyang pangako, siyang maghahari sa bahaghari, magpupuri kay Jesus palagi. Pagkatapos ng ulan ay lilitaw ang bahaghari, magpupuri kay Jesus palagi. Kanyang kadakilaan ay maghahari sa bahaghari. Bawat lahi, bawat kulay, bawat libing, magpupuri. Bawat lahi, bawat kulay, bawat libing, ay magpupuri kahit na mukha ng imposible. Kaya susaasang lagi siyang dahilan ng buhay, nagbigay ng kulay, pangako'y mananatili sa dulo ng bahaghari. Sabi ng Diyos, ito ang pananda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Walang bawian ang kanyang pangako, siyang maghahari sa bahaghari, magpupuri kay Jesus palagi. Pagkatapos ng ulan ay lilitaw ang bahaghari,
Alas 8:40 sa buntag kini ang oras na Pilipinas. This is Kuya Ton Mantalaba. Kasama nyo dito po sa ating programa. Dali, rajud kaayo ang adlaw, no, mga ka-ONP. Ingon pa nato kaganina. Pahumanay na ang July. Sulod na ta sa August, mga ka-ONP. And gani, if you observe, July pa lang, no, madaghan na og mga ulan, bagyo nga to ang gina-experience. So ingat po tayo, patuloy po tayong manalangin at maging tapat, no, sa mga ipinapagawa ng Panginoon sa atin. Sir Don, nakalakaw na sila Ma'am Leia, pero i-forward na ko ang imong pangutana since this is also important, no. Salamat po, Sir Don, and good morning sa iyo dyan, no. Hi Ate Wilda, Kuya Tristan, magandang umaga rin sa mga ka-ONP natin na nakikinig. Kuya Ronald, thank you so much, ha. Sabi niya, wonderful and faithful Friday morning and happy weekend sa lahat, no. Weekend in advance sa inyo. Thank you so much, Sir or Kuya Ronald Yang. Yan, mga ka-ONP natin na nakikinig ngayong umaga at sharing pod sa to ang programa today. God bless po sa inyong pag-share sa atin at sana po maging encouragement po ito, no, itong ating programa this morning. Isa sa mga highlight ko, balikan natin yung sinasabi natin kanina kasi we're talking about itong system loss, no. Ang DOE forms itong joint task force to remove itong VAT, no, sa system loss charges from electricity bills, mga ka-ONP. So ang Department of Energy nag-create sila o ginaingon na itong interagency task force alongside niining power sector regulators and distributors para ma-carry out ning giingon, no, sa presidente nga directive to eliminate itong system loss charges and ang corresponding value added tax from monthly electricity or electric bills. Now, sa statement kagahapon, no, sa newly formed body unites the DOE, the Energy Regulation or Regulatory Commission, and ang National Electrification Administration and ang electric cooperatives nationwide. Sabi nila that they will coordinate itong technical, regulatory, and legislative work na gikinahanglan para ma-advance ang administration's commitment sa fairer electricity rates, no, stronger consumer protection o kaning more efficient power sector. Now, ang formation ining task force tungod kini sa mandato, no, or giingon, no, sa ni President Ferdinand Marcos sa iyang State of the Nation address niya adtong July 27. Nga gani giauhag niya ang Kongreso to legislate, no, a law to amend itong Electric Power Industry Reform Act of 2001 or IPIRA, and mag-scrap sila og system loss, no, being charged by the power concessionaries. So ang tanong dyan, mga ka-ONP, no, ito ba ay makakabuti sa atin? Siyempre, of course, tayo ng mga consumers ay makakabuti. How about ang mga nasa energy sector? Yun din ang ating tanong dyan, no? Kasi siyempre, sila man ang mag-budget na po o mag-balanse na po ini when it comes to yung system loss na sinasabi natin, mga ka-ONP. Yun ang siguro tanong natin, no, mga ka-ONP, kasi sa State of the Nation address, strong pod ka ang Pangulo na alisin, no, yung system loss charges or loss charges o katong VAT na ginahatag or ginapataw, no, sa mga monthly electric bill. So ang goal ni ini is mabawasan ang gastusin ng mga pamilyang Pilipino.
So when you talk about system loss, mga ka-ONP, kasi pag tumatakbo ang power grid, no, may bahagi ng kuryente na nawawala. Okay? Bago pa ito makarating sa ating mga bahay. No? So may nawawala dyan. Ang iba rito, mga ka-ONP, ay normal na technical na pagkawala dahil sa transmission at distribution lines. Pero meron ding non-technical losses tulad ng illegal connection o yung tinatawag nating jumpers, di ba? At iba pang pagnanakaw ng kuryente. So sa kasalukuyan, bahagi ng mga pagkaluging ito ay naipapasa sa consumers bilang system loss charge. Kaya kung tanaw na ito na ito ang mga bills na siya, no, mga ka-ONP. So, ano ang panukala ng SONA? Okay? So, State of the Nation Address, sinabi ng Pangulo na hindi makatarungan, no, na ipasa ang consumer or ipasa sa consumer ang system loss charges at ang VAT na kaugnay nito. Okay? Hiniling niya sa Kongreso na repasuhin at amendahan ang Electric Power Industry Reform, yung IPIRA, sabi natin kanina, upang mabawasan, no, ang pasanin sa mga nagbabayad ng kuryente. So, ano ba ang posibleng benepisyo kung mangyari ito pag naripaso na yan, mga ka-ONP? Kung may sasabatas ang panukalang ito, syempre, mas mababa, no, ang buwan ng electric bill sa atin, sa mga kabahayan. Diba? Number 2, mas luluwag, no, ang budget ng pamilya kung ganun ang mangyayari. Number 3, mas mahihikayat ang mga power companies na bawasan ang system losses sa halip na ipasa ang gastos, no, sa consumers. Magaling, di ba? Ngunit mahalagang tandaan, mga ka-ONP, na ang panukala pa lamang ito. Okay? Kakailanganin pa itong pag-aralan, talakayin at aprubahan ng Kongreso bago ito maging batas, no? In fact, sabi ko nga kanina, dagan ang nag-discuss ni ini because ano rin to, no, kailangan din tong balansehin, syempre sa energy sector rin, other, no, na sektor in relation sa di ba? So yan, sa ekonomiya naman, no, kumusta ang interpretation nito? Kasi when you talk about economy, anong mangyayari sa mga energy sector? Okay? Kakayanin ba nila ito if they will let go sa atong ginaingon na itong kaning mga ato ang na-mention, no? Okay? Anyway, so tayo ng mga mamayan, no, mabuting maging mapanuri at alamin natin kung paano nakaapekto ang palisiyan na ating pang-araw-araw na buhay. Kasi syempre kita gidani makabenepisyo, kita gidani maapektuhan, no? Kasi ang layunin natin na anumang reforma ay hindi lamang ang mas mababang singil, kundi ang isang mas makatarungan, mas epesyente at mas maasahang sistema ng kuryente. Kasi pag hindi naman ito naging makatarungan, nako, hindi rin ito mabuti na gawin. Kung ito ba epesyente at maasahan na sistema, if ever man, no, maka-ONP na mangyari. So, yun po ang challenge sa atin ngayon, no, na makikita natin. So kung may babasahin tayo ng mga siguro about discussion about this, nindot po, no, atong tanawon o balansihon nato, mga ka-ONP. Okay, 8:50 ng umaga, ito po ang oras ng Pilipinas. May mga komento rin sa some of our mga news headlines, no, dito po sa ating rehiyon, mga lokal nga talaan. Isa sa mga concern isang kaning isang grupo, no, sabi nila na ang SONA daw lacks Mindanao focus. Okay?
So, ang Davao Consumer Movement nang sabi na yung State of the Nation, yung 5th State of the Nation address, left much to be desired at a time na yung mga consumers continue to struggle. Yung mataas na presyo, while dito sa Mindanao seems to have once again been left on the sidelines. So, whether narinig man natin yung State of the Nation address or hindi, makikita natin, pero mas mabuti sana kung makita natin or marinig natin yun. Sa atin ngayon, ano ba ang epekto nito? Okay? Alam mo, prayer ko mga ka-ONP na sana when we hear it, pag-usapan din natin, ano ba ang pwede nating magawa? Okay? Ano ba yung pwede natin magawa bilang isang mga Pilipino, isang Dabawenyo, isang Mindanaon, di ba? Namanggid po tayo dapat himuon. Part man na sa tuwa. And alam mo, dyan nakikita yung hope eh. If you have this hope, hindi ka nagiging negative ka agad, but hopeful and doing the will of God. Pastor Elsa, good morning ha. Salamat sa text kanina. Ayun siguro ang ating pabaon ngayon. And then kung pag-hopeful tayo mga ka-ONP, nakikita din yan ng iba. Nakikita din yan ng ating mga anak. Nakikita din yan ng ating mga ibang tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. When we pray sa ating nation, nakikita din yan nila. Yung ating pagiging ang pagkumbaba in approaching ang mga mali at correcting ito, nakikita din yan nila mga ka-ONP. So, yun ang prayer natin na sana kung makita man natin, paramdaman man natin na may problema, maging proactive tayo in correcting and approaching po yung mga problemang ito. Okay, 8:52 ng umaga mga ka-ONP. Yan po yung aking pabaon today para sa ating lahat. Huwag nating kalimutan, sabi nga ng unang o ikalawang Timoteo 2:1-2. Kaya ikaw, Timoteo, bilang anak ko sa pananampalataya, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. At ano daw ang gagawin? Ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na makakapagturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. So, mga ka-ONP, this is a good opportunity for us to teach, to minister sa iba, sa mga natutunan natin, natanggap natin. In fact, ito po ay pagpapala. Let's pray. Lord, daghang salamat sa mga nakatunan namo this morning. Thank you, Father, for reminding us once again na patuloy na maging tapat, patuloy na maging may pag-asa. Kasi po, ikaw po ang aming pag-asa na hindi nagbabago. At patuloy din po kaming tapat in teaching, ituro ang aming mga natanggap, mga natutunan sa iyo, Panginoon. Help us, Lord, to be a good witness sa iyo, sa ibang tao, at lalo na, Lord, sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa aming mga taong may influence po kami. Lord, dili mi gusto, Ginoo, nga ulabay ang mga adlaw ug wala mi natudloan, ug wala po namo na testify kung unsa ka kamaayo. Lord, daghan gyapon mga challenges, problema, and even, Lord, daghan gyapon og mga dili maayo nga balita ang among madungog. But Lord, nagpabilin ka nga matinud-anon, nagpabilin ka nga faithful sa among kinabuhi. So Lord, kana naghatag ka namo og pag-asa, hope, naghatag ka namo og encouragement nga magpadayon and mahimong faithful pod. We pray for our
our government. We pray for our leaders. We pray, Lord God, na patuloy niyo po silang gamitin at patuloy niyo rin pong ilayo sa korupsyon. Patuloy niyo rin pong i-expose kung ano man o kung sino man, Panginoon, ng hindi mabuti, hindi tama na ginagawa. We pray, Father, for the church. We pray, Lord Jesus, na ang iyong simbahan ay patuloy din pong maging tapat in ministering and proclaiming the good news of salvation, hindi lamang inside sa four walls ng simbahan but outside, Panginoon, na maging reflection po kami ng light ninyo saan man kami pumunta. We pray for the family, Lord. Protect our family, kasi po ito po yung pundasyon ng isang komunidad, ang isang healthy na pamilya, isang pamilyang may takot sa iyo, may malaking impact po sa mundo, sa community. So Father, I pray that you will bless even, Lord, the ministry ng DXFE, ng FEBC. Lord, patuloy niyo po itong gamitin na sana po ay maging pagpapala po ito sa iba, sa mga nakikinig at mga nanonood. Sa lahat po ng mga ministries, Panginoon, na patuloy pong binobroadcast, patuloy pong tinetestify, patuloy pong sinishare ang iyong kabutihan. Lord, I pray that you will use itong mga gamit ministeryong ito to advance your kingdom. Yun po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen and Amen. At yan po nagtatapos ang ating programang Oras na Pilipinas. Ito po si Kuya Ton Mantalaba. Sabay po tayo magsabing ang mabuting Kristiyano ay mabuting Pilipino. Laging tandaan na kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. To God be the glory. Magandang Friday. Have a blessed weekend ahead. Sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Sumasakay ako sa tamang sakayan. Pumipila at di nakikipag-unahan. At di ako masiga-siga sa lansangan. Bababa't nagsasakay ako sa tamang sakayan. Di nakahambalang parang walang pakialam. Pinagbibigyan kong mga tumatawid sa kalsada. Humihinto ako pag ang ilaw ay pula. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin. Sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Di ako nangungutong o nagbibigay ng lagay. Tiket lamang ang tinatanggap kong binibigay. Ako ay nakatayo doon mismo sa kanto at di nagtatago sa ilalim ng puno. Di ako nagkakalat ng basura sa lansangan. Di bumubuga ng usok ang aking sasakyan. Inaayos kong mga kalat sa basurahan. Inalagaan kong aking kapaligiran. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin. Sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Lagi akong nakikinig sa aking mga magulang. Kaya't pag-aaral ay aking pinagbubutihan. Di ako gumagamit ng bawal na gamot, o kaya'y tumatambay at sa eskwela'y di pumapasok. Pinagtatanggol ko ang aking karangalan, pagkat
ito lamang ang tangi kong kayamanan. Di ko binebenta ang ating kinabukasan. Ang boto ko'y aking pinahahalagahan. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin. Sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Ako'y isang tapat at totoong lingkod ng bayan. Pabor o lagay ay di ko pinapayagan. Tapat ang serbisyo ko sa mamamayan. Di ko binubulsa ang pera ng bayan. Pinagtatanggol ko ang mamamayang Pilipino. Mga karapatan nila'y kinikilala ko. Ginagalang ko ang aking kapwa-tao. Pinaglalaban kong dangal ng bayan ko. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin. Sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin. Sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tungkulin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pakibot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa.